Okay guys, dadalian lang natin to. Okay? Ang unang-una kong trabaho, KFC sa Harrison. Kaya sa mga tropang Harrison dyan, wala na yun ngayon, pero shoutout sa ating lahat. Okay? Sa mga nagtrabaho dyan sa Harrison. Ang gandang memories ng Harrison na yun para sa akin. Tapos, sumunod ko Jollibee. 2 years ako sa Jollibee. Diyan sa may Makati, halos lahat ng Jollibee diyan sa Makati naikot ko yan. Kasi sa Jollibee, dalawang ano yan, isang company, isang franchise. Pag napunta ka sa franchise, after 6 months, lipat ka talaga. Finish contract ka, hanap ka ng panibagong trabaho. So, almost 2 years ako dyan sa Jollibee. Sumunod ko, Burger King. Sumunod ko, Red Ribbon. Nakapasok ako dyan sa Red Ribbon. Another 6 months, another knowledge, so another grow up ng career. Okay? After ko ng Red Ribbon, Burger King. Pagka sa Burger King, almost 2 years din ako kasi agency yan. Agency ako dyan. So, ikaw na yung magde-decide sa sarili mo. Ikaw na yung susuko kung hanggang kailan ka mag-i-stay. Yung Burger King sa may Greenbelt. Glorieta, sa may Glorieta. After ko dyan, nakapasok ako. Ito yung una-una kong restaurant, yung Japanese restaurant sa may Greenbelt 3. Yan yung unang-una kong restaurant. 6 months ako dyan. After 6 months, end of contract, and then hanap ng panibagong trabaho. Napunta naman ako sa puro restaurant na yung target ko nung time na yun kasi nakapasok na ako sa restaurant eh. Siyempre, ayoko na lang bumaba. Gusto ko paangat na. After ko ng Japanese restaurant, pasok naman ako Mediterranean cuisine diyan sa may Greenbelt 1. Pasok ako diyan sa may Cafe Mediterranean. So, matagal din ako diyan siguro. Continuous diyan eh. Diretso ka lang diyan hangga't gusto mo, diretso lang yung mo. Renew lang. May service charge, maganda yung sahod, may service charge. May sahod, may tips every week. So, hindi ka mawawalan. Sahod every 15-30. Yung tips every week. Tapos, yung service charge every 2 weeks. So, hindi ka mauubusan ng pera, di ba? And then, after that, walang problema sa mga company. Ako yung may hinahanap sa sarili ko kasi gusto ko habang bata ako, gusto ko malagyan tong isip ko ng iba't ibang dish, iba't ibang cuisine. So, gusto kong mag-grow habang bata ako. After ko sa Cafe Mediterranean, nag-apply ako gusto ko naman makapasok sa hotel. Nag-apply ako sa hotel sa may Alabang. Diyan, sa may Alabang, nakapasok ako diyan. Almost 2 years din kasi under agency. Minimum under agency. Pero, may tips. Wala nga lang service charge. Pero, ang dami ko namang natutunan. Di ba, para kang nag-aral ng culinary, para kang nag-aral ng HRM, sa dami ng knowledge diyan sa hotel. Hindi ko inaano pero diyan talaga ako nahasa sa iba't ibang cuisine. After ko mag-hotel, apply ako sa Makati. Ito na yung huling trabaho ko sa Pilipinas bago ako napunta dito sa abroad. Itong company nito, itong huling company ko, dito ko na nakita yung comfort zone ko. Almost, mahigit 2 years ako dito. Sa tingin ko, mahigit 2 years yata ako dito. Nakalimutan ko na. Pero, wala ka nang hahanapin sa company na to. Kasi kung sa sahod lang, andito na lahat. Kung sa benefits lang, andito na lahat. Biruin mo, above minimum ako. Above minimum ako nung time na yun. Tapos, ang sahod ko lang, ang pasok ko lang, sa isang linggo, 5 days. Kapag holiday, wala kaming pasok. Kung papasukin kami, overtime yun. Ang tawag doon? Cancel day off, overtime, ganyan yung bayad nun. Pag pinapasok ka ng Sabado-Linggo, overtime din yon. Tapos wala ka nang yun doon, sabi ko sa'yo, andun na lahat. Biruin mo, insurance, health insurance, andun ka kung may masama sa pakiramdam mo, kung may naramdaman kang sakit, kung may gusto kang ipa-check up, free sa hospital na private, 'di ba? Hindi ka maghihirapan pumila sa public para magpa-check up or anything. Tapos, another benefits nun, sabi ko nga sa inyo, above minimum ako,
Tapos, 5 days in 1 week lang ang pasok ko. Sabi ko nga sa inyo, wala ka nang hahanapin doon sa ano na yun. Meron kang, kapag Pasko, hindi ka mawawala ng ano doon, talagang panalo ka doon kapag Pasko. Biruin mo, yung mga boss ng iba't ibang department, nagbibigay yan ng pamasko sa mga staff. 'Di ba? Tapos kapag Pasko, may 13th month ka, may performance bonus ka pa. Yung performance bonus mo, depende yan sa performance mo. Kung ang sahod mo, kunyari, 15,000 a month, tapos ang performance mo is, in-evaluate ka ng amo mo ng, kunyari, ang evaluation mo is 90%, times 2 yon ng magiging, times 2, yung 90% na yon kukunin yun sa sahod mo, tapos times 2 yun yung magiging bonus mo. Ang ganda ng company, wala ka masasabi sa company na yan, pati sa mga boss, sa mga ano, wala ka, mababait sila lahat dyan, wala ka masasabi dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, dyan ko nahanap yung comfort zone ko. Then, they terminate my contract. Okay? Nawalan ako ng trabaho nun siguro 3 months. 3 months din mahigit. Tapos, nag-apply ako nung, wala pa akong passport nun. Kumuha ako ng passport nung nawalan ako ng trabaho. Wala akong may anak ako noon. May partner ako nung time na yun, pero yung expenses ko, ginamit ko, nawalan ako ng trabaho nung time na yun. Stop hire, halos lahat ng restaurant na ina-applyan ko, wala hindi hiring So ginamit ko na lang yung experience ko. Ginamit ko na lang experience ko. Doon ko binuhay yung pamilya ko. Tinda ako ng frozen foods. Ang tinda ko noon, Golden Blue. Tinda ko yan, per kilo ang tinda ko, pero hilaw pa. Breaded chicken, pambaon ng mga bata sa school, kasi may school nung time na yun. Pero yung paninda ko noon, may sauce na. Frozen siya, pero may sauce na. Diba, wala ka ng hindi mo na kailangan ng ketchup. Yung sauce ko noon, gravy, tsaka mushroom sauce. Mamimili ka, pero per kilo yung ko. Dinideliver ko yan kahit saan, meet up sa LRT, meet up sa MRT, nag-aano na lang ako ng handling fee. Kasi syempre, kung iaano ko lang ng kahit naman 100, inaano ko na, sige 100. MRT, LRT, jeep, bus, kahit na mai-deliver ko lang yung pagkain. Nakapag-deliver pa ako niyan sa Cavite. Tiyaga lang talaga, maitawid ko lang yung pangangailangan ng pamilya ko nung time na yun. Tapos, ayun, may tumawag sa aking agency sa may Pasig. Sa Pasig yun, papunta dito sa Saudi. So, pumunta ako, umattend ako. Green up ko, tapos nakapasa ako. 4 na interview ata yun. Isa sa agency, isa sa head sa may-ari ng agency, isa sa HR ng employer, tapos sumunod yung parang brand marketing na ng employer. Napasa ko yung 4 na yon, and then nag-wait na lang ako, sinabihan ako nung waiting na lang ako ng referral for medical. Siguro 7 days ko rin inantay yung referral. Pero after 3 days, na-receive ko, napasado na ako. And then, nagantay ako ng 7 days para sa referral ng medical. Sabi ko nga sa inyo guys, wala naman sa plano ko yung mga yan. Sabi ko nga, di ba, yung huling company ko, dyan sa Makati, nakita ko na yung comfort zone ko dyan. Wala ka nang iintindihin Yung anak mo, naka-covered sa insurance mo, di ba? Kung magkasakit, sa Pasko, wala ka nang poproblemahin. May 13-month, sa sahod ka, may bonus. Talagang wala ka nang iintindihin. Kaya lang, plano niya rin talaga siguro. Kung hindi niya ginawa yung time na yun, kung hindi niya hinayaan na mawalan ako ng trabaho, hindi ko makikita yung isang bagay na 10 beses na mas maganda kung nasan ako ngayon. Nakapasok ako dito sa pinagtatrabahoan ko ngayon. So, dito, okay naman. Wala namang problema. Sa sahod, hindi naman na delay unlike sa ibang company.
nagbabayad naman ng overtime, wala ka namang hahanapin. Ako kasi, wala naman akong problema sa tao. Ito guys, ito lang yung tips na maibibigay ko sa inyo. Kung magre-resign kayo sa trabaho, dahil lang sa katrabaho nyo, pag-isipan nyo ng 100 beses. Kahit saang kumpanya kayo mapunta, kahit saang management kayo mapunta, kahit saang kusina kayo mapunta, meron at merong kupal. Sorry for the word, okay? Yan yung isa sa mga payong maibibigay ko sa inyo. Kung magre-resign kayo sa trabaho dahil sa katrabaho nyo na hindi maganda yung ugali, wag. Okay? Hindi nyo alam sa lilipatan nyo baka mas malala. Mag-resign kayo sa trabaho kung mas maganda yung opportunities, kung mas maganda yung benefits, kung for career level up, yan. Pero kung dahil sa katrabaho mo na hindi maganda yung ugali, wag. 'Di ba? Paano kung doon sa lipatan mo mas malala yung mga tao doon? Kahit saang kumpanya o kusina ka mapunta, meron at merong ganyan. Huwag ka nang maghangad ng perfect management dahil walang ganyan. Nasa katang isip lang natin yan. Isa pa sa mga maipapayo ko, huwag kang basta-basta susugal. Hayaan mo yung iba na sinasabi na andiyan ka lang sa comfort zone mo. Kaya ano ngayon, I don't care. Andito ako sa comfort zone ko, hindi para sa sarili ko. Andito ako sa comfort zone ko, hindi para sa personal interest ko. Ayokong matalo. Ayokong sumugal sa isang bagay na alam kong kapag natalo ako, is matatalo din yung mga anak ko. 'Di ba? Hindi naman na to laban ng para sa sarili ko eh. Sabi ko nga sa inyo, matanda na ako. Kung ano man yung ginagawa ko, kung ano man yung mga gusto kong mangyari, kung ano man yung mga pangarap ko, hindi na para sa akin, para na sa mga anak ko yan. Kaya doon sa mga nasa posisyon na, doon sa mga nasa taas na, hayaan nyo rin yung mga nasa baba na maging masaya, na maging komportable, na ma-feel nila na welcome din sila, na parte din sila ng tinatawag nyong pamilya. 'Di ba? Nasa taas ka na eh. May magandang sahod. May mas magandang benefits. Ano pang dahilan para pahirapan mo yung mga nasa baba? Ako mahigpit rin naman ako sa mahigpit. Kahit tanungin nyo yung mga trabaho ko. Pero nilulugar ko yung mga pagiging mahigpit ko. Huwag mo lang ako bibigyan ng dahilan para maging mahigpit sa'yo. Kasi tao ako, tao din sila. Bigas rin ang kinakain ko. Kanin pa rin ang hanap ko. Lupa pa rin ang tinatapakan ko. 'Di ba? Hindi naman ako naging immortal. Hindi naman ako naging perpekto. Hindi naman ako nagkaroon ng pakpak. Dun sa mga kasama ko sa kusina, isa lang ang rules ko. Bahala ka kung anong gusto mong gawin dyan. Wala akong pakialam. Kung gusto mong magyosi, magpaalam ka ng 5 minutes, 10 minutes, magyosi ka. Kailangan mong kausapin yung family mo, kausapin mo sa labas. Walang problema. Huwag na huwag ka lang gagawa ng isang problema na ikakapahamak ng buong kusina. Kasi hindi mo gugustuhin kapag nag-focus ako sa station mo. Bilang isang tao, lahat tayo may kanya-kanyang problema. Lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan. Lahat tayo may kanya-kanyang laban na gustong ipanalo. Huwag na nating hayaan na tayo mismo maging problema pa ng katrabaho natin o maging dahilan pa ng ibang tao o katrabaho natin kung ba't sumusuko sila sa trabaho na pinapangarap nila. So, sana nakatulong to sa mga gustong maging kusinero at sa mga nangangarap na maging successful na kusinero. Huwag kang mawala ng pag-asa kung nagsisimula ka sa baba. Mas maganda yan dahil mas na-feel mo at mas naiintindihan mo lahat ng bagay-bagay. Unti-unti, mabagal man, ang importante, dire-diretso yung pag-angat mo. Okay? So, this is me, kusinero sa kaharian.
Bye-bye.